Ikaw, Kristo, ay sinugo upang sa dukhay magturo. Magpalaya sa bilanggo. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon At Sumainyo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Kagalang-galang na Teofilo, marami na po ang nagsikap na sumulat tungkol sa mga bagay na naganap sa gitna namin. Ang kanilang sinulat ay ayon sa sinabi sa amin ng mga nakasaksi nito, buhat sa pasimula at nangaral ng salita. Matapos sa ako'y makapagsuri ng buong ingat tungkol sa lahat ng bagay na ito, buhat pa sa pasimula, minabuti kong sumulat ng isang maayos na salaysay para sa inyo upang lubusan ninyong matiyak ang katotohanan ng mga bagay na itinuro sa inyo. Noong panahong iyon, bumalik si Jesus sa Galilea at sumasa kanya ang kapangyarihan ng Espiritu Santo. Kumalat sa palibot na lupain ang balita tungkol sa kanya. Nagturo siya sa kanilang mga sinagoga at dinadakila siya ng lahat. Umuwi si Jesus sa Nazaret na kanyang nilakhan, gaya ng kanyang kinagawian. Pumasok siya sa sinagoga ng araw ng pamamahinga. Tumindig siya upang bumasa at ibinigay sa kanya ang aklat ni Propeta Isaías. Binuksan niya ang aklat sa bakong kinasusulatan ng ganito, sumasa akin ang Espiritu ng Panginoon, sapagkat iniran niya ako upang ipangaral sa mga dukha ang mabuting balita. Sinugo niya ako upang ipahayag sa mga bihan na sila'y lalaya, at sa mga bulag na sila'y makakakita, upang bigyang kaluwagan ang mga sinisir at ipahayag ang pagliligtas na gagawin ng Panginoon. Nilulun niya ang kasulatan at matapos isauli sa tagapaglingkod, siya'y naupo. Nakatitig sa kanya ang lahat ng nasa sinagoga at sinabi niya sa kanila, natupad ngayon ang bahaging ito ng kasulatan samantalang nakikinig kayo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magtiyo po na po ang lahat. God is good. all the time. All the time. God is good. Ang napakagubante ng Panginoon. Ngayon po ay linggo ng banal na salita ng Diyos, banal na Biblia. Alam nyo, mga minamahal na kapatid, meron daw tatlong tao na miyembro ng iba't ibang reliyon na nagpapayabangan dahil naiinis na sila sa isa't isa. Sabi ng isa, kapag umaha, kapag nagunaw ang mundo,
Katulad ng nangyari kay Noe, sino kayang maliligtas sa atin? Sabi, tiyak kami, kasi sabi ng mga born again, kami ay may Biblia. Ang Biblia ang aming kaligtasan. Solid Scriptura na tinatawag. Only the Bible is enough. Yun lang ang batayan namin, ang Biblia. Kaya libo-libong mga sekta ang mga born again. Libo-libo mga sekta, mga protestante naniniwala sa sola escritura pero hindi magkasundo, kaya sila naghiwa-hiwalay, nag-away-away. Hindi pwedeng sola escritura lamang ang pamantayan. Kaya sabi ganoon, kami ang maliligtas, sabi ng mga protestante. Sabi naman ng Katoliko, hindi, kami ang maliligtas. Pag itinapon mo ang malaking krus sa dagat, kami ang lulutang. Ang krus pwedeng hawakan. Sabi naman ng Iglesia, kami ang maliligtas sapagkat hahawak ako sa tulis ng aming kapilyan, ng aming simbahan. Kami Iglesia ng tulisan. Oh, sino nga? Pag nagkaroon ng delubyo, sino kaya ang maliligtas? Pero pinagmamalaki ng mga protestante, sila daw, sapagkat kanila ang Biblia, sila ang gumagamit nito. Huwag kayong maniwala, sapagkat tayo ay gumagamit ng Biblia at masahol pa, talagang matindi ang ating paggamit ng Biblia, sapagkat apat na salita ng Diyos, apat na parte ng Biblia ang ating naririnig tuwing linggo. Una ay ang Old Testament, ang lumang tipan. At ang pangalawa ay naroon ang Salmo sa Old Testament. Sumunod ang New Testament, ang mga sulat ni San Pablo at iba pang sulat sa New Testament. And then sa kauli-ulihan, binabasa natin ang Ebanghelyo. Tumatayo tayo bilang palaging napaggalang sa Ebanghelyo, sa salita mismo ng Diyos na si Kristo Jesus. Kaya apat ang ating pinakikinggan, pero pa doon sa binabasa ng pari, sumisingit pa ang mga hako sa salita ng Diyos. At pagkakaiba lang natin, hindi tayo nagme-memorize. Hindi po ba? Sila ay minememorize lang nila ang gusto nilang ipanlaban, ang gusto nila o favorite nila ng mga verses ng Biblia. At hindi kanila ang Biblia. Ilang Biblia ay tinipon ng Katoliko noong year 300. Tinipon yan. Kalat-kalat yung Old Testament, yung lumang tipan. Kalat-kalat, kaya nga nakalagay dito, sabi ni Jesus, ay sinabi sa Bible, nilulun ni Jesus ang salita ng Diyos, yung binabasa niya. Hindi po nilulun. Ibig sabihin nun ay binalumbon. Okay? Binalumbon. Ibig sabihin ng Biblia ay hindi aklat na sama-sama, kundi yon ay mga balumbon ng tela o balumbon ng papyrus o isang klase ng papel na galing sa water lily o kaya naman ay sa mga balat ng hayop. At ang mga parte ng Biblia ay matatagpuan kung saan-saan komunidad. Kaya ang simbahan ay nagdesisyon kasi kailangan ng tipunin
ang mga aklat, lalong-lalo na ang Old Testament. At yun, ang Katoliko ang nagdesisyon. Ito ang pwede na malalim na mga kasulatan na mapapakinabangan para sa kabutihan ng sangkatauhan, para sa kaligtasan, para sa mga turo sa ikabubuti ng mga tao. Yun po tayong nagdesisyon nun. Hindi po yan sa ibang reliyon. Yan ay sa Katoliko. Kaya kung yan ay sa Katoliko, hindi pwedeng gamitin ng ibang reliyon. Dapat tayo ang gumagamit nito, nag-i-interpret nito. Talagang tayo naman ang gumagamit yan, kaya lang hinihiram nila. Ginagamit nila at binibigyan ng ibang interpretasyon. Kaya nga, anong nangyayari sa atin? Nangyayari sa ating mga minamahal na kapatid na inimparto tayo sapagkat hindi tama ang paggamit ng Biblia. Yung ipinagdedebate, ipinagyayabang at pinaninirang puri ng ibang reliyon. Kaya nawawalan tayo ng amor, ng pagmamahal sa Biblia sapagkat kung gamitin ito ay hindi tama ang paggamit. Tama ba ang paggamit ng Katoliko? Tama ang paggamit ng Katoliko. Binabasa natin ito at pinakikinggan. Ang salita ng Diyos ay pinakikinggan. Kailangan mong makinig sa salita ng Diyos. Napaka-importante sapagkat ang salita ng Diyos, sabi mismo ni Jesus, sabi mismo ng Biblia, ay pagkain ito ng ating kaluluwa. Ang kaluluwa natin ay tumatanggap ng pagkain. At ang pagkain ito ay ang salita ng Diyos. Kaya na kapag nakakapakinig ka sa pamamagitan ng iyong tenga, ang tao ay kumakain sa pamamagitan ng kanyang tenga. Pinakakain niya ang kaluluwa, pinakakain niya ang isip, pinakakain niya ang puso, at lumalakas ang kaluluwa. Kaya, mga minamahal na kapatid, 4 na beses tayo nagbabasa ng salita ng Diyos dito. Kaya kailangan ang matinding pakikinig. May problema tayo dito sa pakikinig. Hindi ba? So yung iba sa atin, dahil maraming binabasa dito, ayaw makinig. Yung iba, nang dumarating, patawarin mo ko. Pero kailangan ituwid natin ito. Ang sinasabi nila, inaabangan ng maraming tao ang sermon ng pari. Huwag ninyong ipagpapalit ang salita ng Diyos sa sermon ng pari. Ang sermon ng pari ay pagpapayo. Ang sermon ng pari ay paliwanag. Pero ang Biblia ay salita ng Diyos at ito'y hindi na dapat nangangailangan ng paliwanag sapagkat ito ay salita ng Diyos. Ito ay dapat na sinusunod kagad ng mga tao, pinakikinggan kahit hindi na isinesermon ng pari. Kaya nga, meron tayo, sinasabi ko, may problema tayo. Diba? May problema tayo kasi minsan ayaw natin makinig. Ang gusto natin ay aliwin tayo. Aliwin tayo ng pari. Diba? Ang gusto natin ay magandang humilia. Ang gusto natin ay masayang pari, nagpapatawa. Hindi naman nagpatawa si Jesus kailanman. Hindi po ba? Hindi siya nagpatawa nung siya ay nagsesermon. Minsan ang gusto pa ng mga tao ay sumasayaw ang pari. Gusto pa ng mga tao ay nagtadrama ang pari. Hindi kailangan.
sapagkat ang salita ng Diyos, kailangan nito ay ginugulantang ka. Ang salita ng Diyos, kailangan nito ay pinag-iisip ka. Ang salita ng Diyos, kailangan nito ay ikaw ay pinabago ng salita ng ating Panginoon. Kaya minamahal na kapatid, kung pupunta kayo dito para aliwin ng pari, maling-mali po yan. Minsan, nagpupunta kayo sa iba't ibang mga simbahan para makarinig ng iba't ibang mga kwento ng pari o paring may karisma, di ba? Pari na magagaling mag-sermon at mga famous na pari sa social media. Kaya gusto kong sabihin sa inyo na kailangan lang ang isang bagay. Kapag pinabasa ang salita ng Diyos, ito'y pinakikinggan. Merong tatlong klase ng pakikinig. Ano itong tatlong klase ng pakikinig? Una, pakikinig ng ating isip. So, ibig sabihin, intindihin mo ang salita ng Diyos. Intindihin mo. Kaya lang ang problema, sa panahon na ito, ang utak natin, hindi lamang mga Pilipino, ay ginawang mahina sa comprehension. Kasi meron tayong teknolohiya. Itong teknolohiyang ito ay hindi ka na pag-iisipin. Kung kailangan mo ng essay, ay pumunta ka lang kay Meta, di ba? O kaya kay Google, di ba? At ibibigay na sa iyong lahat. Hindi mo na kailangan magbasa ng libro pagkat meron naman cellphone. So may kita nyo yung isip na tulog. Ang isip hindi na marunong magsuri, hindi na marunong umintindi. Ang isa pa na gawa ng social media at ng cellphone at ng internet, ng television, ay pinahanga tayo nito sa mga magagandang ilaw, sa magagandang mga magic, di ba? Sa magagandang mga music. Kaya anong nangyari sa ating isip? Hindi na tayo naaaliw sa pagbabasa. Inaaliw na tayo ng mga TikTok. Inaaliw na tayo ng mga magic, ng mga pandarayan sa social media. Kaya ganun din ang nangyayari sa atin kapag tayo'y nakikinig ng salita ng Diyos o nagbabasa ng Biblia. Nagiging wala na tayong pasensya at hindi na tayo umiintindi ng salita ng Diyos. Kaya, minamahal na kapatid, yun ang isa nating problema. Pero sana, kung tayo pupunta rito, ang ating isip ay dalisay, refresh, masigla. Hindi yung nakainom ka, iinom ka, magpupuyat ka, tsaka ka makikinig ng salita ng Diyos. Diba? O kaya magse-cellphone na magse-cellphone ka, pagod na pagod ka, hawak mo pang cellphone. Ang kalaban ng salita ng Diyos ay iyong kapaguran, ang iyong puyat. Minsan nga, lasing ka pa pag pumunta sa simbahan. Diba? So, may problema tayo dyan. So, kung gusto mo na talagang maintindihan ang salita ng Diyos, ang isip mo ay ihanda mo bago ka magsimba. Pangalawa, pakikinig ng puso. Ang salita ng Diyos ay ginagamit natin ang puso. Minamahal natin ang salita. Pinapahalagahan natin itong salita ng Diyos. Kung hindi mo mahal ang iyong nanay,
hindi mo siya pakikinggan, hindi mo siya susundin. Kaya mo sinusunod ang iyong girlfriend kasi 8 oras, 10 oras kayo nagtitinginan. Diba? Hindi kayo napapagod. Diba? Gusto mong yakapin ang iyong girlfriend, ang iyong boyfriend. Ganun din sa salita ng Diyos. Dapat mahal mo ang salita upang ito'y pahalagahan mo at isapuso mo ang salita ni Jesus. Pangatlo, pakikinig ng kaluluwa. May ang salita ng Diyos ay pangkaluluwa. Tandaan mo, meron tayong kaluluwa. Katulad ng sinabi ko kanina, na ikaw ay napapagod, maraming problema, kaya ka napupunta dito, gusto mong pakinggan ang salita ng Diyos na magbibigay sa iyo ng kagalingan, ng lakas, ng iyong isip, ng iyong puso. Pero kung ang kaluluwa mo ay hindi bukas sa salita ng Diyos, aalis kang bigo sa simbahan. Aalis kang hindi mo narinig talaga ang boses ng Diyos. Sabi nga ni Mother Teresa de Calcutta, kung ikaw ay makikinig sa boses ng Diyos, kilala mo ang boses niya. Magbibigay ito ng kagaanan ng iyong kalooban. Kaya kung pupunta kayo sa simbahan, pumunta kayo talaga rito para sadyain nyo ang salita ng Diyos. Huwag nyo sadyain ang pare. Ang pare, siya lang ang mamumuna dito. Hindi yung klase ng pare ang inyong sasadyain. Kundi ang sasadyain nyo, kaya kayo pupunta rito para magdasal, para pakinggan ang kanyang salita. Sabi nga ni San Pablo, ang salita ng Diyos ay maigi sa pagtutuwi. Ang salita ng Diyos ay maigi sa pagsasaayos ng ating buhay. Mga minamahal na kapatid, yan po ang dapat natin paka-isip-isipin. Kung titingnan natin ang Old Testament ngayon, yung mga tao hindi nakapakinig ng salita ng Diyos kasi pinatapon sila ng Diyos dahil sa tigas ng kanilang ulo. Na-miss nila ang salita ng Diyos. And then, alam nyo, itong si Ezra ay kinuha ang salita ng Diyos at binasa sa kanila. Ito ang sabi rito, ang taga-taga nila kasi hindi na pakinggan ang salita. Ikaw ba, tanungin natin ating sarili, nakapakinig na ba ang puso mo, ang isip mo, ang kaluluwa mo ng salita ng Diyos? Seryoso ka ba talaga? Pinakikinggan mo ba talaga siya? Sabi rito, dinala niya ito, ang Biblia, sa kapulungan. Binubuo ng mga lalaki, babae at mga bata na may sapat na gulang at pang-unawa. Mula sa umaga hanggang tanghali. Napakahaba. Mula sa umaga hanggang tanghali, pinakinggan nila ang salita ng Diyos. At ang napakaganda rito, matanda, bata, babae, lalaki, nakikinig sa salita ng Diyos. Yun yung isang yun ang klase ng simbahan. Ang klase ng simbahan, binubuo ng matatanda, kabataan, at mga bata na sama-sama nakikinig ng salita ng Diyos. Minsan, ayaw natin ng bata. Minsan ako nagsasabi, hawakan ninyo ang bata kasi napakarami tayo. Pero ang characteristic ng isang simbahan ay, ang katangian ng isang simbahan ay binubuo ng iba't ibang edad.
Napakaganda nun. Nakakapakinig ang tatay, ang nanay, ang lolo at lola sa simbahan ng salita ng Diyos. Yun yung isa. Napakaganda. At yung salita ng Diyos, binabago ang mga tao. Kasi yung mga bata dito, makita nyo yung maliliit, dati ang likod-likod, pero pagdating ng panahon, makikita nyo na naaan na sila, nasasanay na sila na pakinggan ang salita ng Diyos. Pero kung hindi mo dinadala ang anak mo sa simbahan, hindi yan nasasanay sa salita ng Diyos. Maniwala kayo, hindi yan upo dyan para pakinggan ang salita ng Diyos. Ito ang maganda nga, mula sa umaga hanggang tanghali. Kung gagawin ko kaya ito, siguro walang matitira sa mga nagsisimba. No? Siguro mga 5 oras lang tayo. No? Eh baka hindi kayo umubra. Pero ganun sila. Ito pa, sabing ganon. Ang lahat ay tumayo na buksan niya ang aklat. So tingnan niyo yung paggalang sa salita ng Diyos. Bakit ginagalang ang salita ng Diyos? Eh kasi Diyos yun. Ang salita ay Diyos. Di ba? Ang salita ay Jesus. Kaya sila tumatayo, gumagalang. Eh tanongin natin sarili natin, may paggalang ka ba sa salita ng Diyos? Diba? Ito pa, sabi ganon. Nang malaman ng mga tao ang mga dapat silang gawin ayon sa kautusan na magbag ang kanilang kalooban. Ibig sabihin, tumagos. Ano pa sila'y napaiyak? Ang araw nito ay magila sa Panginoon inyong Diyos. Diba? Ang ganda. Na magbag ang kanilang kalooban. Ikaw, pag binabasa ba ang salita ng Diyos, nababagbag ba ang iyong kalooban? Ginugulantang ka ba ng salita ng Diyos? O wala lang. Sasabihin lang natin, tagal naman ang pari mag-sermon. Di ba? Di ba? Tanong mo yan sa iyong sarili. Kaya may pitakbay sa iyo ang salita ng Diyos. Sa kauli-ulihan, Jesus bumasa ng salita ng kanyang Ama. Sabi ganon, dito sumasa akin ang Espiritu ng Panginoon ng aking Ama, sapagkat hinirang niya ako upang ipangaral sa mga dukha ang mabuting balita. Sinugo niya ako. Sa kauli-ulihan, nakatitig sa kanya ang lahat ng mga tao sa sinagoga. Kasi doon lang nila nakita ang isang mabuting magpapaliwanag ng salita ng Diyos. Pinaliwanag niya, binasa niya ang salita ng Diyos. At sinabi niya, habang nakikinig ang mga tao, pakinggan niyo ito, natupad ngayon ang bahaging ito ng kasulatan samantalang nakikinig kayo. So natutupad ang salita kapag kayo'y nakikinig. Bakit? Kasi naunawaan ninyo, magbabago kayo kapag pinakinggan nyo ang salita ng Diyos. Pag hindi nyo pinakinggan ang salita ng Diyos, inintindi ng inyong isip, minahal ng inyong puso, at tinanggap ng inyong kaluluwa, hindi mangyayari ang kaganapan. Hindi mangyayari. Hindi matutupad ang layunin ng salita. Sabi ganon, ang salita ng Diyos ay katulad ng ulan. Pag ito'y bumagsak diyan sa lupa, ang halaman ay magsisimula, yung mga buto ng halaman at mga damo ay magsisimula mabuhay.
Yun ang ating tingnan. Yun ang magagawa ng salita. Kaya hindi babalik, mawawala ang salita na walang epekto sa ating buhay kapag hindi ito pinakinggan. No, pag hindi ito pinakinggan, walang epekto. Naintindihan niyo po ba? Walang pwedeng sabihin ng mga sa unang kwento ko, kami ang maliligtas kasi kami ang bumabasa ng Biblia. Sa katutak pa ng Biblia mo, basahin mo man yan ng paulit-ulit. Kung hindi mo yan minahal, hindi mo yan inintindi, at hindi mo yan pinakain sa iyong kaluluwa, wala din yan. Tayo mga Katoliko, yakapin mo man ang yakapin ang krus. Kung hindi ka makikinig ng salita, wala din yan. Kayo mga Iglesia ni Cristo, nakaturo man ang mga tulis sa langit. Kung hindi bukas ang ating puso sa salita, ay wala yan. So, gusto lang sabihin sa inyo, baguhin na natin ang attitude natin kapag binabasa ang salita ng Diyos. Baguhin na natin, pakinggan natin to bilang salita ng Diyos. Kahit na mga lektor ang bumabasa, kahit na ito'y inaawit, na kanina nga nakikita ko, ang ganda-ganda, no, nung umaawit dito ng Salmo, ang inaawit ay Espiritong bumubuhay ang salita ng may kapal. Nakatingin kayo dito. So, sabi kong ganon, nagsisimula ng maging aware, bukas ang isip ng mga tao sa salita. Sana panatilihin niyo yung ugaling iyon. Salita pa lamang ng Diyos, binabasa pa lamang, attentive na kayo. Bukas na ang inyong puso. At isang paalala, huwag naman kayong mali. Minsan dumarating kayo, tapos ng mga pagbasa ng salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos, inihahanda kayo sa banal na Eucharistia. Pag late kayo, hindi kayo naihanda ng tama upang tanggapin ang katawan at dugo ni Jesus. Kapag natapos na natin ang pagbabasa ng salita ng Diyos at nakapagsermo na ang pare, paano mo maihanda ang sarili mo? Paano kang sasamba sa Diyos? Kailangan muna makinig ng salita ng Diyos bago natin siya sambahin sa banal na Eucharistia. Paalala lang po yun. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Magsitayo na po ang lahat. Ngayon ay papahayag na natin ang ating pananampalataya pagkatapos nating marinig ang salita ng Diyos. Sumasampalataya ako Sa Diyos, Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya alalang ng Espiritu Santo. Pinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus, namatay at inilibing. Nanahok sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw, nabuhay na maguli. Umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos, Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula at paririto tukong sa mga bubuhay at mga matay na tao. Sumasampalataya man ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng mga namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Bunsod ng salita ng Diyos, buong pagtitiwala nating hilingin sama
ating tutugon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Patuloy nawang hikayatin ng simbahan ang mga manlalakbay ng pag-asa na makinig at isabuhay ang salita ng Diyos. Dumalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Isulong nawa ng mga namumuno at naghahangad mamuno sa pamahalaan ang pagmamahalang inaangat ang mga dukha at salat. Dumalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ugaliin nawa nating mga misyonero ng pananampalataya na makinig at magbasa ng salita ng Diyos upang ating maibahagi. Dumalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Magdamit nawa ng kagalingan ang mga may sakit at kagaangan ang mga nabibigatan. Dumalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sikatan nawa ng walang hanggang liwanag ang mga tapat na yumao. Dumalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa pagtitiwala natin sa salita ng Diyos na sinabi niya, na didinggin niya ang ating mga panalangin, mga panaghoy, mga paghingi ng tulong o pagsusumamo, magtiwala tayo. Habang inaawit natin ang alam kong may magagawa ang Diyos, dalhin natin ang ating mga panalangin na personal sa altar ng Diyos.